Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, guys. For today's video natin ipapakita ko naman kung paano mag-trusses dito sa ginagawa kong bahay. So bali matapos na natin palitadahan yung mga king post, so isinunod naman po natin ito pagkakabit nitong trusses dito sa king post. So ang bali ang ginawa natin ngayon dito, yung abang nating bakal na naka horizontal ay ibinutas natin itong kahoy na 2x5 by 18 feet dito sa gilid ng ginawa natin king post. So bali ang ginawa natin dyan, binutas natin ng barena itong kahoy at 10mm na bala ng barena ang ginamit nating pambutas dyan sa kahoy na ating inilalagay. So bali 10mm po ang abang na bakal na ginamit natin dito sa para sa pang hold dito sa kahoy na gagawin nating salo dito sa mga kilo nitong gagawin nating trusses. Bali kasama ko yung aking bayaw at yung isang helper namin taga rito lang din, malapit sa ginagawa naming bahay. So hindi kasi kaya ng dalawa lamang kasi masyadong mabigat yung kahoy na ating idinidikit dyan sa gilid ng king post. So bali ang tawag nga pala dyan sa kinakabit natin is rafter. Yan yung pagkakabitan natin ng trusses na 2x4. Yan kung makikita nyo, yung inuupuan ko na yan is 2x4 by 12 na rafter. So bali ang ginawa po natin dyan, kinabkaban po natin yung 2x4 ng 2 inches. Yan, para nakapatong siya sa ibabaw niyang rafter. Bali ang ginamit naman nating pako is D5 para malalim ang baon ng pako. Kasi kung mapapansin nyo, yung inukit natin na kahoy is 2 cm 2 cm. Yan. Nakita sa camera niya. So Shout out. kung mapapansin nyo, Shout out, buti ka mahulog. mantik pa ako mahulog. Tapos tatawag ka pa. Medyo yung andam nyo kasi namin ay dalawang dugtong kasi. Yan, natapakan ko yung isang dugtong. Kaya nagulat ako. Masyadong Mantik matutok. na ako mahulog. Gagawin ko na ano dyan. So bali para hindi magbitak yung ating pinapakuan, so ginamitan natin ng barena. Tama naman dyan. Tama na. Binalaan naman natin ng Game. Shout out. 4mm na bala ng barena. So bali malaki kasi yung bilog ng D5 na pako. So ayan.
So bali ang lubog ng pako mula doon sa itaas hanggang dyan sa ibaba ng rafter is 3 inches. Dito ka sa dulo. So bali kasi 2 inches kasi yung ibabaw nung Mababay. nung binubutasan natin. Kasi kung gagamit lang tayo ng pakong D4, kung mababaw lang ang lubog niya, may tendency na so bali kasi dos lang ang magiging 2 inches lang ang magiging lubog niya magmula doon sa ibabaw ng binubutas natin hanggang sa ilalim. So may tendency kasi na pagka sobrang lakas ng hangin or bagyo, tendency kasi na umangat yan, kayang iangat ng malakas na hangin or bagyo yung pagkakapako. Kaya ginamitan natin siya ng D5 and then sisibatan naman natin siya ng D3 sa magkabilang gilid. Kung mapapansin nyo, ayan, naikabit na natin. So bali anim na rafter ang ikinabit namin. Po, D5 pako. Ayan. So bali mapapansin nyo yung kahoy na nandiyan sa itaas ng ulo ko is doon naman yan sa kabila. So ipinatong lang namin yun dyan kasi wala kaming ibang mapaglagyan, kaya ipinatong na namin dyan para hindi kalat-kalat yung kahoy. Kumbaga sa kuno ipinorma na namin siya. So bali pag nayari namin ito, yung pagpapako na to dito sa rafter, so bali lilibilan pa namin yan guys. Kailangan makuha natin yung ibabaw niyan, yung pantay, kasi dyan natin ipapako yung 2x2 na mga parlins natin, wood parlins. Diyan natin nilalagay sa ibabaw ng parlins para yun naman ho ang kakapitan ng ating yero. Ang haba ay 12 din. So ang gusto kasi nung may-ari, tapusin na muna namin itong rafter, saka kami mamimili ng 2x2 by 24 inches. So napakahaba nun guys. So bali nag-canvas kami sa hardware, so hanggang 20 inches lang. Meron sila sa hardware. So bali ang haba kasi nitong bahay na ating ginagawa is 24 inches. 24 inches guys ang haba nitong bahay natin ginagamit. So sa metro bali lumalatak siya ng 7 meters ang haba. Yan. So bali ang mangyayari nito, mag-order na lamang kami ng 2x2 by 12 na dalawang dugtong. So bali lalatak din siya ng 24. So dudugtong na lang tayo sa gitna. So bali na compute na rin natin kung ilang 2x2 ang magagamit dito sa side na ito sa ating ginagawa. Ang compute natin is 7 ang papasok na 2x2 by 24. 7 pababa. So kinumpute namin siya, yung haba niya, and then Saka may bitak na rin doon sa dulo. Kaya so ang lumabas ay 7. Yan. So yung 7 2x2 na yun naman ho ang ating ile-level, yung ibabaw. So hindi kasi tayo nakasisigurado na ang lahat ng ating kahoy na binibili ay diretso. Yung iba kasi baluktot. Kaya ang mangyayari, kung wala man sa hulog itong rafter at halimbawa ay siya'y baluktot, so babawi tayo ng level sa ibabaw ng rafter. At yun na lamang 2x2 na ating ikakabit dyan, yun na lang ang lelebelin natin sa ibabaw, para in case na tayo magkabit ng yero,
is pantay siya. Lalagyan na lang natin siya ng kalang sa ilalim once na yung tansi natin or yung level natin ay malalim or mataas. Pag mataas naman guys, magkakaltas tayo ng kaunti sa ilalim ng kahoy. Ngayon pag mababa naman, magkakalang naman din tayo ng kahoy sa ilalim para umantay siya sa tansi. So ganun lang guys ang magiging remedyo natin dyan. So kailangan laging 0-0. Yan, kung mapapansin nyo guys, pinabaluktot ko yung bakal. So bali papako din natin yan dyan para matibay ang ating raptor. Yan. So para kasi sa akin guys, mas matibay ang wood truss kaysa sa bakal. So para sa akin, yung iba kasi sabi nila mas maganda raw ang bakal, pero kanya-kanya naman kasi tayong kuro-kuro kung ano talaga. Pero sa akin guys, subok na talaga ang kahoy. Kaya nga lang mas mahal talaga guys ang kahoy. Habang lumalaki kasi ang kahoy, mas lalo nagmamahal. Ang parlins kasi depende sa kapal. Yan, pero guys mas mahal ang kahoy. Yan, sa wakas at natapos din.